ang lahat ng hirap. Ang sakit ng katawan at kalooban dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Wala akong hininging kapalit sapagkat ang kaligayahan ko ay ang makitang maligaya kayo. Pero bakit ngayon may ibig akong lingapin? Binibigyan niyo ng hangganan ng aking pagmamahal. Hindi nasusukat ang pagmamahal. Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Narito na ako sa Cubao. Mula dito, sasakay ako ng jeep papunta sa Sampaloc. Sana naroon pa rin si Felisa sa address na binigay niya sa akin. Sana matulungan niya akong makahanap na matitirahan at magiging hanap buhay dito. Diyos ko, ikaw na po sana bahala sa akin. Kabayan mo po ang bawat hakbang at mga paggawa ko. Albert, naglalasing ka na naman. Sa halip na maghanap ka ng trabaho, yan ang ginagawa mo. Naghahanap naman ako Kaya lang, hindi ko tipo yung mga nakikita ko. Kaya ka naglalasing. Nagdadala ka ng kabisita sa buhay natin Bakit mo ba ako pinakikialaman? Hindi naman kita pinagpapawalan sa pagsusugal mo. Ano? Oh, gulat ka, no? Kala mo hindi ko alam na nahihilig ka sa madyong doon sa kanto. Oh. Matagal ko nang alam yon. Pero hindi lang ako nagsasalita. Naglilibang lang ako. Mas ganun din ako. Kaya huwag mo akong pakialaman para wala tayong pag-awayan. Wala na pala sa lugar na ito si Felisa. Wala kasi na makalaya ako. Hindi ko na siya nakausap o natawagan man lang. Nag-iabala na ako sa aking mga anak. Oh, mabuti na lang nakita ko ang paupahang ito. Ngayon may matutuluyan ako. Kahit hindi ko nakita si Felisa. Pagod na pagod ako. Paano kaya ako magsisimulang mabuhay sa lugar na ito ngayon? Kung hindi pumanaw si Kuya, hindi ako makakarating dito. Marahil naroon pa rin kami sa Bicol. Diyos ko, tulungan mo po sana ako. Patubayan mo po ako sa aking mga paggawa. At sana muli kong makita ang aking mga minamahal na anak. Ikaw, ang pangit mo. Lalo na yung suot mo. Greg, ano ba yung sinasabi mo? Ang pangit ng damit mo. Lumigwisit ako. Huwalin mo yan. Greg! Hubarin mo na yan. Pero Greg! Alisin mo. Ay! Ano ba? Bakit mo ba pinunit ang damit ko? Ano ba itong ginagawa mo? Kita mo. Mas maganda
maganda ka pag walang suot. Huwag ka na magdadamit, ha? Ha? Ano ba? Nahihibang ka na ba? Pag sinabi kong ganyan ka, sumunod ka, naintindihan mo, ha? Ano ko, ano? Kung ayaw mo masaktan, huwag mong sirayan ng trip ko. Naintindihan mo? Ano ba? Nakakahiya pag may nakakita sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ang importante, happy ako. Bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Gilbert, di ba sabi mo kanina nung umalis ka? Maghahanap ka ng trabaho? Hindi naman trabaho yung hinanap mo. Inuman, lasingan. Tumigay ka nga. Nagsalita ka kagad ng masakit eh. Hindi mo naman alam ang nangyayari. Totoo naman ang sinabi ko. O ayan nga katibayan o lasing ka? Naghanap ako ng mapapasukan. Pero wala namang nangyayari. Kaya para marelax ako, sumama ko kina Pitong nung niyaya nila ako mag-inuman. Ang sabihin mo, nahawa ka na rin sa kanila. Lasenggo ka na rin. Gilbert, halos ubos na ang ipon natin. Kailan ka makikilos? Ano? Pwisit. Malakas ka kasi magpatalo sa sugal. Ano? Kaya paubos na iipon natin. Hoy. Hindi totoo yan, ha? Mga tirang barya lang yung natatalo sa akin. At saka, naibangan ko lang yun. Tigilan mong pagsusugal para maniwala ako sa'yo. Sabi ng kapitbahay kong si Tiday, maaari daw ako magtinda ng mga ulam dito kung marunong ako magluto. Tama-tama. Yun ang gagawin ko nga na buhay. Bukas, mamimili ako. Sana naman, wala rin ako sa magiging hanap buhay ko. Na maitaguyod ko naman ang aking sarili. At huwag ako maging kahabag-habag sa lugar na ito. Nasaan ba yun? Hindi maaari mo wala dito yun eh. Dito ko lang naman inilagay ang kita ko. Pero bakit wala dito? Sinong kumuha? Si Greg. Baka kinuha niya itinatabi ko. Sheila? Sheila, anak! Halika nga dito, anak! Bakit po, Mami? Nawawala kasi ang pera ko, anak. Dito ko lang yung inilagay sa ilalim ng mga damit natin. Naku, baka po kinuha ni Daddy. Nakita ko po kasi siya kanina nag-aalam ka dyan. Ang Daddy mo talaga. Walang kasiyahan. Yung pinagbili na nga niyang kabuhayan at mga gamit natin. Nakuha pa akong nakawan. Nakakainis na talaga siya. Sabahin na po ni Daddy ngayon, Mami. Siguro po, dahil yun sa drugs. Kaya hindi niya na tayo mahal. Aray ko naman, Craig. Nasasaktan ako. Ilisan mo ang kilos para hindi ka masaktan. Isa mo ba ako dadalhin? Bakit mo ako pinag-ayos? Sa lugar na magkakapera tayo. Ano? Saan nga yun? Doon, sa kakilala ko may nightclub. Ano? Magtatrabaho ka rin para kumita. Para magkapera tayo. Ano? Ipapasok mo ako sa club? Para lang sa bisyo mo? Craig, ang klase ka bang asawa? Bakit mo ako ipinapahamak? Craig! Gagawin to. Tinuturuan ka na nga ng paraan para magkapera. Umaarte ka pa. Ikaw kasi dapat na magtrabaho para magkapera tayo! Huh? Iwan mo yung shabu at gampalan mo ang obligasyon mo sa amin! Hindi yung ipagbibili mo ko! Toto! Iiwalayan na kita! Ayoko na! Anong sinabi mo? Ha? Ano? Ito ang tandaan mo. Kapag hiniwalayan mo ako, papatayin kita. Kayo ng anak mo. Nakikita mo to?
Ha? Ito ang gagamitin ko sa inyo pag iniwan niyo ako. Kaya huwag ka magkakamaling suwayin ako. Huwag na huwag! Malis na sila. Bakit ganun, Daddy? Nakita ko, tinutukan niya ng patalim si Mami. Nakakatakot siya. Hindi na nga niya kami mahal. Papatayin pa kami. Dapat umalis na kami dito eh. Natatakot na ako kay Daddy. Ayoko na dito. Ayoko na. Napagod ako sa pamimili. Napakainit naman kasi. Yung siguro ang dahilan kaya mabilis ako napagod. Parang sumasakit pa yung ulo ko. Ay, ayun. May tindahan pala dito. Dito na lang muna ako. Bibili ako ng malamig na maaari kong mainom. Tama-tama. May upuan dito sa labas ng tindahan. Nahihilo talaga ako. Tao po. Tao po, pabili po ng soft drinks. Tao po. Pabili po ng... Kaya na ho, sandali lang. Ano kung bibili niya? Ay! Diyos ko! Ang matanda! Nawala ng malay! Ale! Ale! Hindi! Ang babae nawala ng malay! Hindi ako maaaring magkamali! Si Nanay Mariana! Saan ako naroon? Anong nangyari sa akin? Gising na po pala kayo? Pinagluto ko po kayo ng lugaw. Eto po, oh. Dinala ko na rito. Sino ka? At saka, bakit ako narito? Nawalan po kayo ng malay sa labas ng tindahan ko. Nanay Mariana. Kilala mo ko. Titigan niyo po ako mabuti, Nay. Hindi niyo na po ba ako naaalala? Ayla? Ikaw nga ba, anak? Ako nga po, Nay. Ako nga. Ang anak ko. Ang tagal po natin hindi nakita. Oo nga, anak ko. Salamat sa Diyos. Niloob niya makita kita ngayon. Dito ka pala nakatira. Opo. Kami po ng asawa ko si Ronnie. Pero nasa trabaho po siya ngayon. Matagal ka na namin hinahanap ni Kuya Celo. Saan-saan ako nagtanong ng tungkol sa'yo doon sa Bicol. Pero walang makapagsabi kung nasaan ka. Yung pala, narito ka na sa Maynila. Nay, napunta po ako sa bahay ampunan nang makulong kayo. Dahil nga po hirap si Chong Celo na buhayin kaming tatlo. Napakalungkot po noon, Nay. Walang kaming hindi ko po kayo naaalala. Kung paano niyo po ako kinalinga, minahal at inaruga. Sa kabila po ng lahat. Hindi rin kita nakalimutan, anak. Kahit na mahabang panahon ako nakulong. Pinuntahan nga pala namin yung bahay ampunan na pinagdalan sa iyo ni Kuya. Pero ang sabi doon, may umampo na raw sa iyo. Opo. Kaya lang malungkot po ang naging buhay ko doon.
naging malupit sila sa akin. Inampun lang nila ako para maging alila nila. Kaya nung medyo lumaki na ako, tumakas po ako sa kanila at namasukan po akong katulong para mabuhay. Hanggang sa nakilala ko po ang aking napangasawa. Sana, anak, makilala ko rin siya. Talagang ipapakilala ko po kayo sa kanya mamaya. Ay, teka nga pala. Paano po kayo napadpa dito sa Maynila? Nakalaya na po ba kayo ng lubos? Gaga! Sinuntok mo na naman ako. Wala naman ako kasalanan sa'yo, ah. Kinuha mo na nga lahat ng kita ko. Bakit hindi ka sumamang lumabas sa customer mo kagabi? Ha? Payag kang ilabas niya ako. Bakit hindi? Malaki naman ang ibibigay niya. Asawa mo ko, Greg. Bakit mo papayagan papuyin ako ng iba? Hindi na ba mahalaga sa'yo ang ating kasal? Umigil ka. Mama ka naman sa akin. Huwag mo ako gawing musaba. Ayaw mo talagang tumigil ng kasasagot, ha? Yan ang bagay sa dalahirang tulad mo. Suntukin, sipain. Pag sinuoy mo pa ako sa susunod, mas grabe pa dyan ang matitikman mo sa akin. Mami, ang dami yun na naman pong pasa. Tapos, sinipa pa po kayo ni Daddy. Ang sampay niya talaga. Sheila, anak ko. Hindi na po talaga niya tayo, Mami. Pinago na ng drugs ang daddy mo. Wala na siyang pagpapahalaga. Kahit sa tagal ko, anak. Nangawa na po ako sa'yo, Mami. Galit na galit po ako kay Daddy. Gusto ko na po siya isumbong kahit kay Tito Gilbert. Si Kuya, wala na tayong komunikasyon sa tito mo, anak. Dahil nga sinira na Daddy mo ang cellphone ko. Hindi niya na po ba maalala yung number nila? Hindi, anak. Mami, iwan na po natin si Daddy. Natatakot na po ako sa kanya. Nakita ko po nung nakaraan. Tinutukan po niya kayo ng patalim. Gustuin ko man, anak. Hindi natin maaaring iwan na Daddy mo. Pero bakit po? Dahil nagpatata siya, anak. Papatayin niya tayo kapag iniwan natin siya. Diyos ko, narito po akong muli sa iyong banal na harapan. Tumatawag po at nagpapasalamat. Pagkat iningatan mo po akong muli sa magkabong ito. Bagamat nawalan ako ng malay kanina, yun naman po ang naging daan upang muli kong makita ang aking si Myla. Salamat po, Diyos ko. Sa pamamagitan na muli namin pagkikita, nabawasan ang aking kalungkutan. Maging ang pangulila ko sa aking mga anak. Si Myla, hindi niya ako ikinahiya. Hindi itinago sa kanyang asawa, maging ang aming nakaraan. Malayong malayo sa ginawa ng aking mga tunay na anak.
Pero sa kabila ng ginawa sa akin ni na Gilbert at Susie, mahal na mahal ko pa rin sila. Hanggat kailanman, hindi malilimot ang isang ina ang anak na galing sa kanya. Panginoon, ikaw na po bahala sa mga anak ko. Sana kahit malayo sila sa akin, ingatan mo po sila. Nawa'y nasa mabuting kalagayan sila. At sana, muling dumating ang pagkakataon na magtagpo ang aming mga landas. Nakabihis ka, Myla. Saan ka pupunta? Ronnie, di ba wala ka naman pasok ngayon sa pabrika? Oo. Linggo naman talaga, wala kaming pasok eh. Pwede bang dito ka muna sa tindahan? Pupuntahan ko lang si Nanay Mariana sa tinitiran niya. Nang ihatid kasi natin kagabi, hindi man lang tayo nakapasok sa loob kasi nga gabing-gabi na. O sige, yun lang pala eh. Alam kong sa bigkas na nakilala mong ina. Kaya sige, puntahan mo na siya. Ako nang bahala rito. Salamat, Ronnie. Napaka-maunawain mo talaga. Siyempre naman, dahil mahal kita. O siya, ingat ka sa paglakad ha. Wisit na buhay to. Meron kang ang bahay. Umalingasaw naman sa baho. Wisit! Ay, sige. Maaga-agang dadabog ka dyan. Hindi ka ba nababahuan dito sa bahay, Gilbert? Sumisingaw yung mga alak na nilalaklak mo. Ayan ka na naman eh. Nakikialam ka na naman. Kaya nga, aalis na lang ako para hindi ko maamoy. Baho mo! Susugal ka na naman. Maglilibang lang. Pero si Cheche, pinapabayaan mo na. Tanga! Palibasa, puro alak na lang yung tinitingnan mo. Kaya hindi mo alam. Kanina ko pa nahatid sa eskwela ang bata. Susunduin ko na lang mamaya. Sige. Umalis ka na. Napipingan na ako dyan sa bunganga mo. Ano ka ba naman, Gilbert? Matauhan ka naman. Kumilos ka na. Huwag mong hintayin pati itong bahay natin mawala dahil sa kahirapan natin. Malakas ang unang araw ng pagtitinda nyo, Nay. Malaki po ang kinita nyo. Oo nga, anak. Nakakatuwa. Swerte ang pagsama mo sa akin at pagtulong. Nako, ang sabihin nyo, hindi pa rin kumukupas ang sarap nyong magluto. Naalala ko po noon, kahit puro gulay madalas ang ulam natin, nag-uunahan kami ni na Ate Susie at Kuya Gilbert pagkakain na. Kasi nga, alam naming masarap ang pagkakaluto nyo. Ay, pero, iba na sila ngayon, anak. Oh? Iba na. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Ano pong pinag-iba? Nakukwentuhan niyo nga po ako ng tungkol sa kanila. Kasi kagabi puro tungkol sa inyo ni Chong Selo ang naikwento niyo. Gusto ko rin pong malaman ang kalagayan ng mga kapatid ko sa ama, Nay. Kahabag-habag naman palang naging buhay ni Nanay Mariana sa tunay niyang mga anak, no? Sa totoo lang, Ronnie, halos hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Lalo na kay Ate Susie. Hindi ko lubos maisip kung paano sa kabila ng pagmamahal, ang kabutihan at pagtatanggol sa kanya ni Nanay, nagawa niya pa yun? Ay, mga libog ang anak ang mga yun. Lalo na ang Ate Susie mo. Tama ka. At hindi ako magugulat kung mapahamak ang buhay nila. Mabuti pa kaya, para mabawasan ang lungkot ni Nanay Mariana, dito na natin siya patirahin sa atin. Sinabi ko na yan. Kaya lang, ayaw naman ni Nanay. Oh? Bakit naman? Nakakaya raw sa atin. Kasi may pamilya na tayo.
Isa pa, nagtitinda siya ng ulam doon sa lugar nila. Dadalaw na lang daw siya ng madalas dito. Bakit hindi ka pa nakaayos? Oras na ng pasok mo sa club, ah. Papasok? Papasok na naman ako? Gusto mo na naman yatang mabugbog bago sumunod? Greg, Ha? Greg, baka naman maaaring bukas na lang. Tawag-tawag ka pala eh. Kailangan ko ng pera. Kaya dapat lagi kang may ibigay. Dapat lagi kang pumasok. Pero Greg... Kikilos ka ba? O iuuntog kong ulo mo dyan sa dingding? Sagot! Kikilos na ako. Huwag mo na akong saktan. Sheila! Daddy, nagulit naman po ako sa inyo. Bakit parang natatakot ka sa akin? Natatakot ka eh, daddy mo ko. Bakit po hindi niyo kasamang umuwi si Mami? May trabaho pa siya, pero uuwi rin yun. Halika na. Tulog na tayo. Po? Ihintayin ko na lang po si Mami. Masama sa bata ang napupuyat. Kaya tara na. Patulugin natin ang isa't isa. Daddy, bakit po ganyan ang tingin niyo sa akin? Sheila, naiinis na ako. Ang dami mong tanong. Halika na sa kwarto. Hindi pa ayoko po. Dito na lang po ako maghihintay kay Mami. Tiniis ko ang lahat ng hirap. Ang sakit ng katawan at kalooban dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Wala akong hininging kapalit sapagkat ang kaligayahan ko ay ang makitang maligaya kayo. Pero bakit ngayon may ibig akong lingapin? Binibigyan niyo ng hangganan ng aking pagmamahal. Hindi nasusukat ang pagmamahal. Mariana, maningning na ilaw ng tahanan. Hinampas ng bagyo, ngunit naging matatag alang-alang sa sambayan. Nanatiling busilak ang puso. Mariana, waring walang gustong umintindi at walang mapalingan. Mariana, paano mo mapatutunayan hindi na susukat ang pagmamahal dito sa mga ginintuang kasaysayan? At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Mariana. Hindi na susukat ang pagmamahal dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Halika na sabi. Huwag po, Daddy. Ayoko po. Susunod ka ba o gusto mong masaktan pa? Ayoko po sa inyo. Ayoko. Sheila! Bumalik ka rito! Pag naabutan kita, bugbog sarado ka sa akin! Sheila! Oh, nandito ka na pala. Malaki ba binigay ng customer mo? Nasaan si Sheila? Bakit wala siya rito? Wala rin siya sa kwarto. Ano malay ko? Kadarating ko lang dito. Hindi ko nga alam na wala pala ang batang yun. Hindi aalis si Sheila nang walang dahilan. Lalo na sa 10 oras pa ng gabi. Anong ginawa mo sa anak natin? Kinagalitan mo ba yung bata sinaktan? Tamtada! Aray! Ba't ka ba nanununto? Nagtatanong lang ako sa'yo. Hindi ka nagtatanong. Pinagbibintangan mo ko eh. Ha? Wala ang anak natin. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit siya wala. Hindi mo ba naiintindihan? Dapat pala sinama mo na lang sa club ang buwisit na batang yun eh. Para hindi nawala. Hanapin natin. Hanapin natin ang anak natin. Kung gusto mo maghanap, hanapin mo. Pero patulugin mo muna ako. Greg! Nawawalang anak natin! At pagod na rin ako sa kawalakiang ginawa sa akin ng customer ko! Kung napapagod ka, huwag matulog na tayo. Halika.
Kapag sinuway mo pa ako, mas grabe pa riyan ang matitikman mo sa akin. Halika mo. Huwag mo kong gilain. Nasasaktan ako. Halika. Tulog na si Greg. Matapos akong ipagbaboy sa iba, siya naman ang nagpakasasa sa katawan ko. Diyos ko, ano itong naging kapalaran ko? At ngayon, nawawala pa ang kaisa-isa kong anak. Hindi ko alam kung bakit siya umalis. Saan ko siya hanapin? Saan? Oh, Sheila, anak. Bakit ka ba umalis? Ano na bang nangyayari sa'yo ngayon, anak? Myla, anak. Uy, naubos na naman ang paninda ko. Oo nga po, Inay. Naku, pag laging ganito, mabilis po kayong makakaipon. Maraming salamat ulit sa tulong mo, Myla, ha? Si nanay talaga, maliit na bagay lang po yun kumpara sa kalinga at pagmamahal na ipinadama niyo nun sa akin. Ay, kahit na nga po, masama ang mga magulang ko. Ay, sus, nalungkot ka, Mikla. Naalala ko po kasi, bunga ako ng pagtataksil sa inyo ni Itay. Ang nanay ko, namatay mga ilang taon pa lamang ako noon. Pero napaligaya mo naman ako, anak. Naging napakabait at masunurin mo. Sayang nga lang, nagkahiwalay tayo ng mahabang panahon. Hindi bali, Nay. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Pupunan ko po ang mga pagkukulang sa inyo ni na Ate Susie at Kuya Gilbert. Myla. Maraming salamat. Salamat. May naisip akong paraan, Nay. Para matulungan ko pa rin kayo sa pagtitinda kahit nasa pabrika si Ronnie. Anong paraan, anak? Magandang naisip mo, mahal. Total, may tindahan naman tayo rito. Matutulungan mo pa rin si Nanay Mariana. Kaya mamaya pag alis mo, kukunin ko naman yung ibang lutong ulam ni Inay para itinda ko dito. Pag may luto siyang bopis, tiran mo ako, ha? Gusto ko ang pagkakaluto niya nun, eh. Naku, buti na banggit mo. Magluluto nga siya ng bopis ngayon. Uy. Hayaan mo, ipagtatabi kita mamaya. Susie, maligot mag-ayos ka na. Oras na ng pasok mo sa club. Masakit ang katawan ko eh. Napagod kasi ako sa paghahanap sa anak natin. Oo, ngayon? Baka naman pwedeng bukas na ako pumasok. Gusto mo bang masaktan na naman, ha? Hindi, Greg. Ang sa akin lang naman, kung maaari sana, gusto ko rin kasi hanapin ulit si Sheila. Baka kung na paano ng anak natin. Ako lang maghahanap sa kanya mamaya. Totoo? Oo. Magpapatulong ako sa mga barkada ko. Pero sige na, mag-ayos ka na. Kailangan mong kumita. Oo, sige. Pero kapag nakita mo siya, ibalita mo kaagad sa akin, ha? Tawagan mo ako. Wah, buti naman. Ligag-lasing nung dumating ako. Makakapag-usap tayo. Jeanette, kung dadaldalan mo na naman ako, wag ngayon. Sakit ang ulo ko, ha? Di ako mawawala sakit ng ulo mo sa magandang ibabalita ko sa'yo. Magkakakita nito, Gilbert. Bakit? Ano ba yan? Si Maring Seni. Niyayaya ako sumosyo sa negosyo nila. Malaki ang kikitain. 2 weeks lang daw. Mababalik na agad yung puhunan natin.
ano naman ang business na yun? At saka, paano mo natiyak na hindi ka nila lulukohin? Magpapalago nga ng pera. Oy, ikaw ha? Huwag kang judgmental. Kumari natin si Maring Jenny, ninang ni Junior. Kaya magtiwala ka. Saan ba ang opisina nila? Makikita natin yun. Lalo na ako. Dahil tutulong din daw ako sa opisina. Mabuti naman. Kaya lang, saan tayo kukuha ng ipupuhunan? Meron ako naisip na paraan. Paraan? Anong paraan? Hoy, ayoko mangutang sa patubuhan, ha? Hindi yun. Ayoko din naman ng ganun. O ano nga? Ulisan lang muna natin itong bayat lupa. Ano? Oo. Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo, Janet? Ay, wala na tayong matitiran kapag pumalpak ka dyan. Napakanega mo naman. Hindi papalpak yun. Kumita na nga si Kumare. At saka 2 weeks lang. Babalik lang po natin. Ha? O di matutubos din natin agad yung bahay. Oo, sige. Pero, bigyan mo ako ng Panginoon ko. Ay, nako! Pambihira ka naman. Bakit ba nahilig ka sa lecheng paglalasing na yan? Sa pamamagitan noon, nalilimot ko mga kabiguan ko sa buhay, kahit pansamantala. Kaya tira mo ako ng Panginoon ko para pumayag ako. Greg, buti umuwi ka na. O bakit? Pagkakuha mo sa club ng bayad ng customer ko, hindi ka na umuwi dito. 2 araw kang nawala. Kasama ko ang mga barkada ko. Ano? Pero sabi mo, hahanapin mo ang anak natin. Hindi mo pala hinanap. Gusto ko matulog. Lumabas ka rito sa kwarto. Niloko mo lang pala ako. Hindi ka naghanap. Bakit ka ba ganyan, Greg? Pati ba anak natin wala na rin halaga sa'yo? Sabi lumabas ka rito! Yan ang bagay sa'yo. Ang kulit mo eh. Lumabas ka na rito. Kaarawan ko na ngayon. Isa na namang malungkot na kaarawan ko madadagdag. Dahil nawala na nga mga anak ko. Nawala pa rin si Kuya Sel. Paano ba ako magsasaya nito? Nay! Nanay Mariana! Si Myla. Buksan niyo po ang pinto, Nay. May mga dala po kami para sa inyo. Kasama niya si Ronnie. Naalala kaya ni Myla ang birthday ko? Sandali lang! Nariyan na! Nanay Mariana, happy birthday! Myla, naalala mo pala ang kaarawan ko. Ay, syempre naman po, Nay. Sinabi po niya sa akin, Nay. Kaya nagdala po kami ng mapagsasaluhan natin. Happy birthday po! Salamat sa inyo. Pinasaya niyo ako. Akala ko, mag-iisa lang ako ngayong kaarawan ko. O, patuloy niyo po muna kami para maiayos na po itong mga pagkain. Hoy, Susi. Hindi ka kumakain. Masarap naman itong litsong manok ah. Ikaw na lang ang kumain. Wala akong gana. Naalala ko si Sheila. Yan na naman bang pangalan na yan ang maririnig ko? Para ka nang sirang plaka. Ilang araw na siya nawawala. Baka napahamak na siya. 10 taon na siya. Tiyak, kung napulot siya ng iba, masasabi niya kung saan siya nakatira. Paano kung may kumuha sa kanya? Kung ikinulong siya? Kaya hindi ko makakaya kapag may masamang nangyari sa anak natin. Pulis mo! Puro ka sila! Sila! Kung ayaw mo kumain, uubusin ko lahat ng pagkain. Bahala ka magutom! Hindi ka na naman kakain. Gagak, magtatrabaho ka ngayon. Isusuka ko lang ang kakainin ko pag pinilit ko. Kapag hindi nasiyahan ng customer mo at hindi nagbayad ng maganda, bugbog ang aabuti mo sa akin. Kaya ko, Greg. Napakaarte mo.
Hindi kaartehan na malungkot at mag-alala dahil sa pagkawala ng anak. Bullshit! Kung ayaw mo kumain, lumarga na tayo nang kumita ka na. Uuwi na naman ako sa amin. Ibibigay kay Greg maging ang tip ng taong bumaboy sa akin. Wala na siyang ginawa kundi magshabu, magpasarap. Pero problema sa anak namin, hindi niya iniintindi. Sheila, nasaan ka na ba, anak? Kahit ang mga kapitbahay natin, wala rin masabi tungkol sa'yo. Mabuti pa, bago ko umuwi ng bahay, dadaan ako sa himpilan ng pulis. Oo, tama. Sa kanila ako magpapatulong para hanapin ang aking anak. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nakikita ang aking anak. Tulog na si Greg. Matapos akong ipagbaboy sa iba, siya naman ang nagpakasasa sa katawan ko. Diyos ko, ano to naging kapalaran ko? At ngayon, nawawala pang kaisa-isang anak ko. Hindi ko alam kung bakit siya umalis. Saan ko ba siya hahanapin? Saan? Oh, Sheila, anak. Bakit ka pa umalis? Ano na bang nangyari sa'yo ngayon? Kaya naman pala hindi kayo nakapagtinda ngayon dahil may sakit kayo. Ang kaso lang ito, Myla. Gagaling din ako. Ay, kung bakit naman kasi biglang ulan habang namimili ako kahapon. Tuloy, nilagnat ako. Nay, Ay, masakit pati katawan ko. tama lang na wag po muna kayong magtinda ngayon. At kung pwede nga hanggang bukas magpahinga kayo. Eh, pag maayos na pakiramdam ko, magtitinda na ako bukas. Sayang din mo kasi yung kikitain ko. Mas importante po ang kalusugan ninyo. Abay, lalong mahirap kung mauospital kayo. Kaya pahinga lang po muna kayo hanggang bukas. Huwag na rin po kayo mag-alala sa kakainin nyo. Ako na pong bahala. Myla, napakapat mo talaga. Nay, Hindi nagbago yung pag-uugali. Kahit na ngayong may pamilya ka na. Ah, nakapustura ka. Saan ang punta mo? Sasama ako kina Menchi. Pupunta sila sa kasino. Isusugal mong natitirang pera na pinagsanlaan itong bahay? Hindi. Kunti lang. Maglilibang lang ako. Maglilibang? Kamukat-mukat mo niyan, ubus na yung pera natin eh. O di kung gusto mo, sumama ka. Ha? Para mabantayan mo ko. Oo, tama. Sumama ka. Nang mabawasan naman yung pangangamoy alak nitong bahay. Sasama mo ko? Oo! Kaya magbihis ka na. Oh, yung maganda naman yung isuot mo, ha? Tama ang ginawa mo para makapagpahinga si nanay. Kawawa naman siya eh. si nanay naman kasi, sobrang pinapagod ang sarili sa trabaho. Wala naman siyang kailangang buhayin. Maaaring sa ganung paraan niya lang inaaliw ang kanyang sarili. Kahit naman kasi nakita ka na niya, eh natural na may isip pa rin niya ang dalawa niyang anak. Alam mo, sa totoo lang, nagtatampo ko kina Kuya Gilbert at Ate Susie. Galit ako sa ginawa nilang pagmamaltrato kay nanay. Lalo na si Ate Susie. Siya pa man din ang dahilan kung bakit nakulong si nanay. Pero kahit ganun, mahal na mahal pa rin sila ni nanay. Kaya tulungan na lang natin siya sa pagdalangin sa Diyos. Na sana magliwanag na ang isipan nila at pagsisiyan na ang kanilang mga kasalanan para maging maligaya ng lubos si nanay.
Tama ka ka, Jen. Masaya at masarap ka pa ng magkasino. At ang isa pang masaya, nanalo tayo! Natalo pa natin si Becky. Oo nga. Kahit bago lang tayo doon. Oo, itatabi ko itong panalo natin para mabalik yung perang kinuha namin. Sige. Pero bukas, ha? Maglaro ulit tayo doon. Oh? Malay mo, manalo ulit tayo, di ba? Oo nga, ano? O sige. Nalilibang na tayo. Dadami pa ang pera natin. Bullshit na talaga! Craig! Ba't mo ako sinunto? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi nasiyahan ang customer mo nung isang gabi. Kaya ngayon, ayaw na niya sa'yo. Yun ang sabi niya sa akin. Ano magagawa ko kung hindi sila nasiyahan? Wala na akong kasalanan doon. Kasalanan mo, gaga! Tama na. Kung ano-ano kasi yung iniisip mo eh. Kaya hindi mo na paligaya ang customer mo. Hindi ka rin kumakain. Kaya wala kang lakas magtrabaho. Aray ko, Craig. Ha? Kaya mo ako. Dapat sa ulo mo, iuntog dito sa dingding para hindi sisira iniisip mo. Huwag naman, Craig. Maawa ka. Ginalit mo ako. Ginalit mo ako. Ha? Tama na naman. Hirap na ako. Sa susunod na busitin mo pa ang trabaho mo, papuputukin ko ang ulo mo sa dingding. Natutuwa po ako magaling na kayo, Nay. Lalo na ako, anak. Kasi diba, sobrang inip na ako ng mga araw na may sakit ako. Hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Kaya po nagtinda na uli kayo ngayon. Oo. At saka hinahanap na rin ng mga suki ko rito yung mga luto ko. Ay, tutulungan ko po muna kayo ngayon. Ha? Opo. Paano yung tindahan mo sa inyo? Isinala ko po muna nang malaman kong magtitinda na kayo. Ay, naku, wag na. Huwag mo na akong tulungan, anak. Kaya ko na. Bahala ka pa eh. Si Inay talaga. Kahit kailan hindi po kayo abala sa akin. Basta, tutulungan ko po muna kayo ngayon. At huwag niyo po akong tatanggihan. Magtatampo ko. Nilalagnat ako. Itingin na. Hindi ko kaya magtrabaho. Masakit din ang katawan ko. Sana naman hawa sa akin si Craig. Oh, ba't nakahiga ka pa rin? Magluto ka na ng pagkain para makapunta ka na ng maaga sa customer mo. Nilalagnat ako. Giniginaw ako. Ikaw kung inaartihan mo lang ako, sisipa-sipahin kita ng tiga. Hindi kita niloloko. Kahit tingnan mo pa, hawakan mo ko. Peste, may lagnat ka nga. Paano ka magtatrabaho ngayon yan? Buisit ka talagang babae ka eh. Huwag ka naman ganyan. Sinira mo na naman ang araw ko. Ibili mo naman ako ng gamot sa lagnat. Ha? Masakit din ang katawan ko. Leche! Bahala ka mga isay dyan! Craig! Iniwan niya lang ako. Hindi ba lang naawa sa kalagayan ko? Talagang sinira ka na ng gusto ng droga. Sinira na rin noon ang pagmamahal mo sa akin. Ayan. Mali kung bebenta rin. Pasok lang ako sa bahay. Ale, naghahanap po kasi ako ng mauupahang bahay sa lugar na ito.
May alam po ba kayo? Hindi ka pala Tanong na. Ako, Mariana. sige po. Yung hinahanap ko po, may alam po ba kayo? Meron. Halika, sasamahan kita para malaman mo at kung magugustuhan mo.